Hello everyone, this is me again, Donna Baldenaza. For today's video, magluluto tayo ng sweet and sour fish fillet. So, nag-coat po ako ng fish fillet. Ang gamit po natin dito ay fillet na tilapia. Kinoat po siya sa flour o harina. Tapos, sinet aside lang po natin siya for at least 10 minutes to 15 minutes para kumapit po yung flour. And then, ipiprito na po natin siya sa mainit na mantika, kagaya po neto. Ayan. Kailangan po mahina lang yung apoy para maluto yung loob. Pagkatapos, syempre, babantayan natin para hindi masunog. Babalik na rin lang natin siya gamit ang tong. So, i-check natin siya isa-isa. Kagaya nito. Yan, babalik na rin lang natin siya. Para even yung pagkaluto ng isda dun sa loob ng coating natin. Ayan. So, syempre, pagluto na, para ma-drain mo na siya, lagay natin siya sa strainer. No? Para yung mantika hindi kasama doon sa hindi masyadong mamantika yung gagawin nating sweet and sour. Okay, ulit-ulitin lang natin yung process. Depende kasi po yan sa dami ng gagawin ninyong fish fillet. So, ganun ulit, i-fry nyo lang lahat nung isda muna bago kayo gumawa ng sauce. No? Ganun lang ulit. I-fry lang siya. And then, babandayan natin. Babalik na rin ulit para maluto yung kabilang side. And then, ganito lang ulit siya. So, kapag lahat po ay luto na, ganito, at na-drain na po yung mantika doon sa pinirito natin, mag-isa po tayo ng sibuyas. Kahit anong klaseng sibuyas, puti or red, sa kawali na mainit na may mantika, at bell pepper. Mas maganda po kung green at red ang gamit yung bell pepper para mas makulay yung sweet and sour. Lalagyan na po natin yung carrots. Yung carrots po ay hiniwa natin ng parang flower para medyo may design. So, yan. Igigisa natin siya kasama yung onions and bell pepper. Ayan. Hindi natin hindi natin tatagalan yung pagsote sa kanila para hindi malabog yung gulay. After that, pag medyo okay na, lagyan na natin yung tomato sauce. Yun yung magbibigay ng lasa na maasim-asim at manamis-namis sa ating gagawing sweet and sour. Yan. Lagyan lang natin ng konting water. Tapos pakuluin natin mabuti. And then, lalagyan natin ng cornstarch. Tutunawin po natin yung cornstarch doon sa sauce o doon sa water na nilagay natin kasama tong mga ginisa nating gulay. Ayan. Usually, tinutunaw mo na sa water bago ilagay. Pero ako, dun ko na mismo tinunaw. Ayan. So, ganito na yung kalalabasan. Lagyan na natin siya ng salt, ng pepper, at ng sugar. Yung tamis, kayo na po bahalang tumansya kung gaano katamis yung gusto ninyo. Pero ako mas gusto ko yung balanse lang yung tamis at saka yung sour na niya. So, yun. So, ayun, pagka kumulo na at alam na natin na okay na, pwede na yung sauce,
ilalagay na natin doon yung pinrito natin kaninang coated na fish fillet. Ayan. So, ang suggestion ko lang, huwag nyo masyadong damihan yung cornstarch kasi since na kinote natin yung isda sa flour, sasama na rin siya doon. Yun, matutulungan na rin ng coating yung sauce na maging malapot. So, ayun. Okay na. Pwede na siyang iserve. Yung sa amin, sinerve namin siya ng parang ganito, teriyaki. Merong onion spring at sesame seeds. Maraming salamat po, guys!